Sa darating na panahon, mamasdan ko ang lalaking nangako ng habambuhay sa akin, na hapo at talunan habang pilit na pinupulot ang mga piraso ng kanyang nawasak na dangal sa aking paanan. Ang mapangaping matanda na nagturing sa akin na isang hamak na utusan ay mawawalan ng boses sa harap ng aking tagumpay habang ang katusuhan ng kanyang kulasisi ay magiging sarili niyang bilangguan. Hindi nila alam na sa bawat luhang ipinagkait ko, isang pundasyon ng kanilang pagbagsak ang aking itinatayo. Ngunit bago ang marangyang paghihiganting ito, kailangan ko munang harapin ang gabing ito, ang gabi kung saan ang lahat ng aking sakripisyo ay binalot ng kanilang kasinungalingan. Isang matalim na bulong ang bumasag sa katahimikan ng aming silid. Sawa na ako sa kompetisyon, Adrian. Kailan mo ba talaga siya palalayasin? Pagod na akong maging sikreto lang sa buhay mo. Konting tiis na lang, Monica. Pagkapirma niya sa huling dokumento ng trust fund ngayong gabi, wala na siyang silbi sa pamilya Monteverde. Itatapon ko siya sa kalsada na parang basang-basahan pangako. Narinig ko ang lahat. Nakatayo ako sa likod ng pinto bitbit, ang isang maliit na kahon ng mamahaling relo na binili ko para sa aming ika-5 anibersaryo. Imbes na pumatak ang luha, naramdaman ko ang isang malamig na kuryente na dumaloy sa aking mga ugat. Ang sakit na dapat ay nagpaluhod sa akin ay biglang namuo bilang isang matigas at matalas na yelo sa aking dibdib. Wala akong binitawang salita. Hindi ko hinayaang marinig nila kahit ang bigat ng aking paghinga. Dahan-dahan akong umatras, bawat hakbang ay maingat na inilalapat sa makapal na alpombra ng mansyon hanggang sa makabalik ako sa malawak na kusina. Althea, nasaan na ang hapunan? Kanina pa naghihintay ang mga bisita ko sa garden. Ang boses ni Donna Victoria ay parang hagupit ng latigo na umalingaw-ngaw mula sa pasilyo. Pumasok siya sa kusina, suot ang kanyang mga diamante na tila ba ang kislap ng mga ito ay sapat na para tabunan ang kanyang bulok na pagkatao. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, nang may matinding pandidiri na para bang isa akong dumi na nakadikit sa kanyang mamahaling sahig. Nakahanda na po ang lahat, Ma'am Victoria, maikli at malamig kong sagot. Hindi ako tumingin sa kanyang mga mata, ngunit hindi rin ako yumuko. Dapat lang, at siguraduhin mong hindi ka magpapakita sa mga kaibigan ko. Nakakahiya ang hitsura mo, mukha kang katulong na hindi pinapakain. Pagkatapos mong magsilbi, dumiretso ka sa silid ni Adrian. May kailangan kang pirmahan ng mga papeles para sa bagong investment ng pamilya. Huwag kang mag-iinarte dahil utang mo sa amin ang buhay na tinatamasa mo ngayon. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, tiningnan ko ang aking mga kamay na lihim na nagpapatakbo ng mga komplikadong algorithm ng pananalapi na nagpayaman sa kanila. Ang mga kamay na sa loob ng 5 taon ay naging sandigan ng kanilang kumpanya habang inaakala nilang isa lamang akong piping may bahay. Maya-maya pa ay lumabas si Adrian sa garden, kasunod si Monica na nagkukunwaring isang tapat na empleyado ng kumpanya. Lumapit si Adrian sa akin, isang mapanlinlang na ngiti ang nakapinta sa kanyang mukha habang iniaabot ang isang bouquet ng mga rosas na tila amoy na panis na pag-ibig. Happy anniversary, Althea, babe. Pasensya ka na naging busy lang kami ni Monica sa huling merger. Heto, pirmahan mo na itong mga huling attachments para bukas maasikaso na natin ang bakasyon nating dalawa. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng hapag. Alam ko ang bawat letra sa dokumentong iyon. Hindi ito para sa investment. Ito ay isang waiver na naglilipat ng lahat ng aking shares sa kanyang pangalan bago ang nakaplano nilang paghahain ng divorce. Tumingin ako kay Monica. Nakita ko ang mapanuyang kislap sa kanyang mga mata, ang tahimik na pagdiriwang ng isang ahas, na akalang nakuha na niya ang kanyang biktima. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Of course, Adrian, para sa ikabubuti ng pamilya. Sabi ko sa isang boses na kasing talim ng labaha. Kinuha ko ang panulat. Sa isang mabilis at siguradong galaw, nilagdaan ko ang mga pahina. Ngunit hindi nila alam, bago ako pumasok sa kusina, ginamit ko ang aking digital access upang palitan ang mga terms ng kontrata sa main server. Ang pinirmahan ko ay hindi waiver ng aking mga shares, kundi isang kasunduan na ginagawang personal na guarantor si Adrian sa lahat ng naluluging utang ng mga shell companies na itinayo ni Donna Victoria para sa kanyang mga sugal. Ibinaba ko ang panulat at tiningnan ng aking asawa. Tapos na, Adrian, makuha mo na sana ang lahat ng nararapat para sa'yo. Salamat, Althea. Alam ko namang maasahan kita.
Sagot niya habang mabilis na kinukuha ang folder, tila natatakot na baka bawiin ko pa ito. Tumalikod sila at naglakad palayo, nagtatawanan habang iniisip na sa wakas ay nakuha na nila ang susi sa aking kayamanan. Nanatili akong nakatayo sa dilim ng pasilyo, pinapanood ang kanilang mga anino na sumasayaw sa liwanag ng garden. Kinuha ko ang aking telepono sa bulsa ng aking apron at nag-type ng isang maikling mensahe. Oracle is offline. Execute the liquidation of the Monteverde secondary accounts. Now. 1 minuto ang lumipas. Ang tunog ng aking cellphone ay hindi isang ingay, kundi isang maikling panginginig sa aking palad. Isang mensahe mula sa aking abogado. Confirmed. The process has started. By sunrise, they will have nothing but the clothes on their backs. Huminga ako ng malalim, nilalasap ang lamig ng gabi. Ang unang bombang itinanim ko ay nakatakda nang sumabog sa loob ng ilang oras. Hindi ko kailangan ng sigaw, hindi ko kailangan ng sampal. Ang katahimikan ng aking pag-alis ang magiging pinakamasakit na parusa para sa kanila. Dahan-dahan kong nilisan ang mansyon, bitbit, ang isang maliit na bag na naglalaman lamang ng aking pasaporte, at ang mga dokumentong magpapatunay kung sino talaga ang tunay na nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan nila. Sa aking paglabas sa gate, isang itim na sasakyan ang huminto sa aking tapat. Bumukas ang bintana at bumungad ang seryosong mukha ni Gabriel. Ready to go, Althea? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng paggalang na kailanman ay hindi ko naramdaman sa loob ng bahay na iyon. Ready, sagot ko habang sumasakay. Pero bago ang lahat, kailangan ko munang makuha ang huling record ng transaction ni Donna Victoria mula sa Swiss Bank. Gusto kong makita ang mukha niya kapag nalaman niyang ang perang inaasahan niya ay naglaho na parang bula. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyon, tiningnan ko ang orasan. 5 oras na lang bago ang pagbubukas ng stock market. 5 oras na lang at ang pangalang Monteverde ay magiging kasing kahulugan na lamang ng isang malaking pagkabigo. Sa loob ng tumatakbong sasakyan ni Gabriel, ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng aking tablet at sa mga ilaw ng lungsod na mabilis na dumadaan sa aming bintana. Ang ugong ng makina ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa huling bakas ng awa sa aking puso. Walang luha, walang panginginig ng kamay. Ang bawat pagpindot ko sa screen ay isang hakbang sa pagbuwag sa bawat pundasyon ng mansyong kinalakihan ko ng 5 taon. You look too calm, Althea. Sigurado ka bang ayaw mong huminto muna tayo para makahinga ka? Ang boses ni Gabriel ay malalim at puno ng pag-aalala, ngunit nanatili ang kanyang tingin sa kalsada. Hihinga lang ako ng maluwag kapag nakita ko na silang nilalamon ng sarili nilang kasakiman, Gabriel. I've waited 5 years for this. Every insult from Victoria, every lie from Adrian. It was all just data points for my final strategy. Hindi ko na kailangang magpaliwanag pa. Sa digital na mundo, ang pangalang The Oracle ay kinatatakutan dahil sa kakayahan nitong magpabagsak ng mga higante sa isang iglap. At ngayong gabi ang target ko ay ang pamilyang itinuring akong basura habang ginagamit ang aking talino para yumaman. Habang palayo kami, ang imahinasyon ko ay bumabalik sa loob ng mansyon. Sigurado akong sa mga sandaling ito masaya silang nagdiriwang. Isang marangyang champagne ang malamang na binuksan ni Donna Victoria habang si Adrian ay nakayakap kay Monica, nangangarap ng buhay na wala ako. Cheers, ma, sa wakas nakuha na natin ang pirma ng babaeng iyon. Tomorrow we will be the sole owners of the Monteverde Holdings. Wala nang sagabal. Marahil ay iyon ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Adrian habang itinataas ang kanyang baso. Ngunit ang hindi nila alam, ang lason ay wala sa iniinom nila kundi sa mga dokumentong hawak nila. Ang bawat pirma ko ay isang digital trigger. Sa sandaling buksan ng kanilang legal team ang file sa main server bukas ng umaga, isang automated liquidation process ang magsisimula. Ang lahat ng kanilang offshore accounts, ang mga pondong lihim na inipon ni Donna Victoria mula sa pangungurakot sa kumpanya, ay maililipat sa isang escrow account na ako lang ang may access. Althea, look at this. Inabot sa akin ni Gabriel ang isang lumang folder na kanina pa nasa gilid ng kanyang upuan. Pinahanap ko ang mga record ng tatay mo, si Francisco. I found something consistent with your suspicion. Binuksan ko ang folder sa ilalim ng malamig na liwanag ng tablet. Ang aking puso na akala ko ay bato na ay biglang kumitid. Isang autopsy report at isang police statement mula 15 taon na ang nakalilipas. Nakasaad doon na ang aksidente sa sasakyan na pumatay sa aking ama
ay idineklarang mechanical failure. Ngunit may isang nakalakip na sulat mula sa isang mekaniko na biglang naglaho matapos ang investigasyon. The brake lines were intentionally cut, Althea. At ang huling taong bumisita sa garahe ninyo, bago ang insidente, ay walang iba kundi ang driver ni Donna Victoria. Seryosong dagdag ni Gabriel. Napatigil ang mundo ko. Ang galit na kanina ay malamig na yelo, ay biglang nagliyab na parang apoy sa impyerno. Hindi lang nila ninakaw ang kumpanya ng tatay ko. Hindi lang nila ako ginawang alipin sa sarili naming legacy. Pinatay nila ang kaisa-isang taong nagmahal sa akin ng tunay. They didn't just ruin my life. They stole my father from me. Pabulong kong sabi ang aking boses ay gumaralgal sa matinding puot na pilit kong itinatago. What's the next move? Alam kong hindi ka lang basta titigil sa pagkuha ng pera nila. Tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa manibela. Tumingin ako sa labas sa madilim na abot-tanaw kung saan dahan-dahang sumisilip ang unang banaag ng bukang liwayway. Ang araw na ito ang magiging pinakamadilim na araw sa kasaysayan ng mga Monteverde. Gusto kong maramdaman ni Victoria ang takot na naramdaman ng tatay ko bago nawalan ng kontrol ang sasakyan niya. I want her to see her empire crumble while she's still inside it. Gabriel, ihanda mo ang press release. We're not just bankrupting them. We're exposing the murder of Francisco Villarreal. Binalik ko ang tingin sa tablet. Isang notification ang lumitaw. Isang login attempt mula sa loob ng mansyon. Sinusubukan na nilang i-transfer ang unang batch ng pondo. Ngumiti ako ng mapait. Ang bawat key press nila ay parang paghuhukay ng sarili nilang libingan. Wait, Althea. May problema. Itinigil ni Gabriel ang sasakyan sa gilid ng isang tahimik na kalsada. Tiningnan niya ang kanyang sariling telepono. May tumatawag sa akin mula sa security ng mansyon. Sinubukan nilang harangin ang pag-alis mo pero dahil wala ka na doon, kinuha nila ang tanging bagay na alam nilang babalikan mo. Nanlamig ang buong katawan ko. Isang pangalan lang ang pumasok sa isip ko. Ang matandang yaya ko si Nanay Elena, ang tanging taong naging kakampi ko sa loob ng impyernong iyon. Siya ang itinuring kong ina nang mawala ang mga magulang ko. Anong ginawa nila kay Nanay Elena? Tanong ko, ang boses ko ay puno ng nagbabantang panganib. Donna Victoria found the backup drive you hid in the library. Inakala nilang si Elena ang nagtago noon. Adrian is threatening to hand her over to the police for theft unless you show up in the next hour. Isang matalim na pait ang lumitaw sa aking lalamunan. Gagamitin nila ang isang inosenteng matanda para makuha ako. Ang kanilang kawalang hiyaan ay wala talagang hangganan. Akala nila ay mahihila nila ako pabalik sa pagiging biktima. Akala nila ay mahina pa rin ako. Drive back, Gabriel, utos ko. Althea, it's a trap. Alam nilang babalik ka para sa kanya. I know, pero hindi nila alam na hindi ako babalik bilang si Althea na manugang nila. Babalik ako bilang ang taong wawasak sa lahat ng mayroon sila. Kinuha ko ang aking laptop at mabilis na nag-type. Kung gusto nila ng drama, ibibigay ko sa kanila ang isang trahedya. Isang huling utos ang ipinadala ko sa system, initiate phase 2 public asset forfeiture. Immediate broadcast. Habang umiikot ang sasakyan pabalik sa direksyon ng mansyon, tiningnan ko ang aking reflection sa screen. Wala na ang takot. Wala na ang pag-aalinlangan. Ang lason sa mansyong iyon ay kailangang matuyo at ako ang magsisilbing araw na susunog sa kanila. Handa ka na ba, Althea, pagpasok natin sa gate na iyon? Wala nang balikan, paalala ni Gabriel. Hindi ko kailangan ng balikan, Gabriel. Ang kailangan ko ay makitang abo na ang lahat pagkatapos kong lumabas. Pata. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan, pabalik sa mansyon, ay parang pagbilang ng mga huling sandali ng isang hatol. Sa labas ang kadiliman ng madaling araw ay unti-unting naglalaho, pinalalitan ng kulay abong langit na tila nakikiramay sa bigat ng hanging dala ko. Hindi ako natatakot. Ang takot ay para lamang sa mga taong may itinatago at sa pagkakataong ito ang lahat ng itinatago ng mga Monteverde ay nakahain na sa aking harapan. Huminto ang sasakyan sa tapat ng malaking bakal na gate. Ang tunog ng pag-atungal ng makina ay namatay pinalitan ng nakabibinging katahimikan ng paligid. Hinawakan ni Gabriel ang aking braso bago ako bumaba. I'll be right here, Althea. One signal and the security team will storm the place. Mahinahong sabi niya, ngunit bakas ang talim sa kanyang mga mata. Hindi ko sila kailangan, Gabriel. Ang kailangan ko lang ay ang katotohanan na bitbit ko. Stay in the car. This needs to be a personal delivery.
Pagkababa ko ang malamig na hangin ay humampas sa aking mukha. Naglakad ako patungo sa pinto ng mansyon ang pintong 5 taon kong pinasukan, nang may pagyukod, ngunit ngayon ay itutulak ko ng may paninindigan. Ang tunog ng aking mga takong sa marmol na sahig ay parang isang martilyo na tumatama sa pako. Walang pag-aalinlangan. Pagpasok ko sa malawak na sala, bumungad sa akin ang isang eksenang parang kinuha sa isang masamang panaginip. Nakaupo si Donna Victoria sa kanyang trono, hawak ang isang baso ng alak habang si Adrian ay nakatayo sa tabi niya, tila isang asong naghihintay ng utos. Sa gitna ng silid nakita ko si Nanay Elena. Nakaupo siya sa isang matigas na silya, nanginginig ang mga balikat habang ang 2 security guard ng pamilya ay nakabantay sa likod niya. "Welcome home, Althea. Akala ko ba ay tuluyan mo na kaming tatalikuran?" Ang boses ni Victoria ay puno ng sarkasmo, ang bawat salita ay may laslas ng pangiinsulto. "Pakawalan mo si Nanay Elena, Victoria. Wala siyang kinalaman sa gulo nating dalawa." Malamig kong sagot. Hindi ko tiningnan si Adrian. Para sa akin, isa na lamang siyang hangin na walang halaga. Wala kinalaman. Ang matandang ito ay nagnakaw ng isang backup drive mula sa opisina ko. At alam nating lahat kung kanino niya iyon ibibigay. "Inutusan mo siya, hindi ba?" Sigaw ni Adrian, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at desperasyon. Lumapit ako ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ko ay nagpapatahimik sa ingay ni Adrian. Huminto ako sa harap nila, ang aking titig ay kasing lamig ng bakal. "Nagnakaw, Adrian, ang dokumentong tinutukoy mo ay pagmamay-ari ng tatay ko. Ninakaw ninyo ang kumpanya niya, ninakaw ninyo ang dangal ko, at ngayon pati ang kaligtasan ng isang matandang inosente ay ninanakaw ninyo." Tumawa ng malakas si Donna Victoria, isang tawang walang katuwiran. "Ang tatay mo ay isang talunan, Althea. Namatay siyang mahirap dahil hindi niya alam kung paano maglaro sa mundo ng negosyo. At ikaw, utang mo sa amin ang bawat butil ng kanin na kinain mo sa loob ng 5 taon. Ngayon ibigay mo sa akin ang access codes ng server o sisiguraduhin kong sa kulungan mabubulok ang katulong na ito." Hindi ako kumibo. Kinuha ko ang aking cellphone at may pinindot na button. Isang malakas na tunog ng notification ang sabay-sabay na umalingaw-ngaw mula sa mga telepono ni na Adrian at Victoria. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig ang kamay ni Adrian habang binabasa ang screen. Bakit naka-freeze ang lahat ng accounts natin? Fraudulent activity detected. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Victoria. Hindi iyan fraud, Victoria. Iyan ay tinatawag na reclamation. Sa mga sandaling ito, ang lahat ng assets na nakapangalan sa mga Monteverde ay nasa ilalim na ng investigasyon ng Anti-Money Laundering Council. At ang The Oracle na palagi ninyong kinokonsulta, ako iyon. Ako ang taong bumuo ng inyong kayamanan at ako rin ang taong sisira nito ngayong umaga. Nanlaki ang mga mata ni Victoria. Ang baso sa kanyang kamay ay dahan-dahang dulas hanggang sa bumagsak ito sa sahig at mabasag sa libu-libong piraso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay parang hudyat ng pagguho ng kanyang mundo. Ikaw ang Oracle, o? Pabulong na tanong ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang takot. 5 taon ninyo akong ginawang alipin sa sarili kong pamana. Pero habang nagluluto ako ng hapunan ninyo, habang nililinis ko ang kalat ninyo, dahan-dahan kong inililipat ang bawat sentimo ng pamilyang ito sa isang account na hinding-hindi ninyo mahahawakan. Adrian, ang waiver na pinirmahan ko kagabi, hindi iyon waiver ng shares. Iyon ay isang confession of debt. Inaako mo ang lahat ng utang ng kumpanya na itinago ng nanay mo. Napaatras si Adrian, ang kanyang tuhod ay tila nawalan ng lakas. Si Donna Victoria naman ay tumayo, susubukan sana akong saktan, ngunit mabilis akong nagsalita muli. "Huwag mo akong hawakan, Victoria, dahil kung gagawin mo iyan agad, na ipapadala ng system ko ang video ng driver mo nung gabing mamatay ang tatay ko sa National Bureau of Investigation. Alam ko ang ginawa ninyo sa brake lines ng sasakyan niya." Ang katahimikan sa sala ay naging kasing bigat ng semento. Ang mukha ni Victoria na kanina ay mapula sa galit ay naging kasing puti ng papel. Alam niyang tapos na ang laro. "Bitawan ninyo si Nanay Elena. Ngayon din utos ko sa mga guard, dahil sa takot sa autoridad na dala ng aking boses. At sa gulo ng kanilang mga amo, dahan-dahan nilang binitawan ang matanda." Tumakbo si Nanay Elena sa akin, umiiyak.
Niyakap ko siya nang mahigpit ang tanging pagkakataong naramdaman ko ang init ng emosyon sa gitna ng aking malamig na plano. Tapos na punay, tara na, pabulong kong sabi. Paalis na sana kami nang biglang sumigaw si Monica mula sa itaas ng hagdan. Hindi kayo makakaalis. May dala kaming mga dokumento na magpapatunay na ikaw ang nagnakaw sa pondo ng kumpanya Althea. Nakapangalan sa iyo ang lahat ng illegal na transactions. Lumingon ako sa kanya, isang ngiting mapait. Ang sumilay sa aking labi. Monica, ang account na ginamit ninyo sa mga illegal na transactions na iyon. Nakapangalan iyon sa iyo. Check your digital signature. I forged it months ago using the access you gave me when you tried to hack my computer. Bago pa makasagot ang sinuman sa kanila, ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis ay nagsimulang gumitkit sa katahimikan ng labas ng mansyon. Hindi lang ito basta pulis. Ito ang katapusan ng kanilang marangyang kasinungalingan. Adrian, Victoria, enjoy the view. Dahil ito na ang huling pagkakataong makikita ninyo ang mansyong ito nang hindi nakaposas, huling hirit ko. Ngunit bago kami tuluyang makalabas sa pinto, isang hindi inaasahang tunog ang narinig ko mula sa opisina ni Victoria. Ang tunog ng isang shredder na mabilis na gumagana. May sinusubukan silang itago na hindi ko pa nadidiskubre. Ang tunog ng nagngangalit na makina ng shredder mula sa opisina ni Victoria ay parang isang desperadong tibok ng puso ng isang naghihingalong imperyo. Hindi ko binitiwan ang kamay ni Nanay Elena, ngunit ibinigay ko ang senyas kay Gabriel na pumasok na sa loob. Sa isang iglap, ang pintuan ng mansyon ay naging saksi sa pagpasok ng mga taong hindi na nila kayang kontrolin. Gabriel, bantayan mo si Nanay Elena. Huwag mo siyang iiwan. Mabilis kong utos bago ako tumakbo patungo sa opisina. Hindi ko pinansin ang pagsigaw ni Adrian sa aking pangalan. Ang kanyang mga boses ay parang ingay na lamang ng isang sirang plaka sa aking pandinig. Pagdating ko sa pinto ng opisina, malakas ko itong itinulak. Doon nakita ko si Monica, pawis nanginginig ang mga kamay, habang pilit na isinisiksik ang makakapal na folder sa loob ng shredder. Stop it, Monica, it's over. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Hindi pa tapos, Althea. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong wala kang matitirang alaala mula sa tatay mo. Lahat ng ito, lahat ng ebidensya ng huling habilin niya, gagawin kong basura. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa aking dibdib nang makita ko ang pamilyar na sulat kamay ng aking ama sa isa sa mga papel na malapit ng kainin ng makina. Sa isang mabilis na desisyon, hindi ko siya sinunggaban. Sa halip, lumapit ako sa saksakan ng kuryente sa gilid ng dingding at buong lakas na hinugot ang plug. Ang biglang paghinto ng ingay ng shredder ay nagdala ng isang nakabibinging katahimikan. Napaupo si Monica sa sahig, humihikbi ng malakas, habang ako ay lumapit sa makina upang iligtas ang mga natitirang piraso ng papel. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ang bahagi ng dokumento na hindi pa tuluyang nawasak. Huling habilin ni Francisco Villarreal, pabulong kong basa. Binasa ko ang mga natitirang salita. Doon natuklasan ko ang isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Hindi lang pala kumpanya ang iniwan ni Papa. Mayroon siyang itinatagong trust fund para sa aking edukasyon at kinabukasan na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso, isang fund na 5 taon ng lihim na nilulustay ni Donna Victoria upang bayaran ang kanyang mga utang sa sugal at panatilihin ang marangyang imahe ng mga Monteverde. Kaya niyo ako ipinakasal kay Adrian? Sabi ko, ang boses ko ay halos hindi marinig dahil sa tindi ng puot. Hindi dahil sa awa, hindi dahil sa pagmamahal. Ipinakasal niyo ako sa kanya para magkaroon kayo ng legal na access sa pangalan ko at sa perang iniwan ng tatay ko. Lumingon ako sa pintuan at nakita ko si Donna Victoria na nakatayo doon, nakaposas na at binabantayan ng 2 pulis. Wala na ang kanyang diamante, wala na ang kanyang korona ng kapalaluan. Ang tanging natira ay ang mukha ng isang matandang babaeng gahaman at takot. You were just a tool, Althea. Isang kasangkapan na dapat ay madaling itapon. Bulong ni Victoria, wala nang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sino ang mag-aakala na ang isang martyr na asawang tulad mo ay may itinatagong pangil? Ang pagkakamali niyo, Victoria, ay inakala ninyong ang pananahimik ko ay kahinaan. Inakala ninyong ang pagtitiis ko ay kawalan ng talino. Tugon ko habang dahan-dahang tumatayo. Inalagaan ko ang kumpanya nyo
dahil akala ko ay iyon ang legacy ng tatay ko. Pero ngayong alam ko na ang totoo, sisiguraduhin kong bawat sentimong ninakaw nyo ay babalik sa akin kasama ang interes ng inyong pagdurusa. Lumapit si Adrian sinusubukang lumuhod sa harap ko. Ang kanyang mga luha ay parang lason na nais pa ring magmanipula. Althea babe, please let's fix this. I can change. I was just blinded by my mother. Mahal kita, alam mo yan. Tiningnan ko siya nang may matinding pandidiri. Ang salitang mahal ay hindi dapat lumalabas sa bibig ng isang taong nagplano kung paano itatapon ang kanyang asawa sa kalsada matapos siyang pigaan ng yaman. Adrian, hindi kita pakikinggan. Ang tanging lugar kung saan tayo mag-uusap ay sa loob ng korte. Sa labas ang araw ay tuluyan ng sumikat nagbibigay ng liwanag sa madilim na sulok ng mansyong iyon. Habang inilalabas ng mga pulis ang mga Monteverde, nakita ko ang mga kapitbahay at ang ilang miyembro ng press na nagsisimulang magtipon sa labas ng gate. Ang balita ng pagbagsak ng pinakamakapangyarihang pamilya sa subdivision ay mabilis na kumalat. Naglakad ako palabas hawak ang mga piraso ng habilin ng aking ama. Lumapit sa akin si Gabriel at kinuha ang aking bitbit na bag. "It's over, Althea. You're free," sabi niya nang may tipid ng ngiti. "Hindi pa, Gabriel. Ito pa lang ang simula." Sagot ko habang nakatingin sa malayo. "Kailangan nating bawiin ang lahat ng kumpanyang kinuha nila. I want to rebuild Villarreal Holdings from the ashes of Monteverde." Pasakay na sana kami sa sasakyan nang biglang may tumawag sa aking telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito at isang pamilyar, ngunit nakapangingilabot na boses ang narinig ko sa kabilang linya. "Akala mo ba ay ganoon lang kadali iyon, Althea? Ang akala mong tagumpay ay isang pinto lamang na binuksan mo para sa isang mas malaking panganib. Hindi mo kilala kung sino ang tunay na nakikinabang sa perang ninakaw ni Victoria." Napatigil ako sa paghakbang. Ang boses na yon ay hindi boses ni Victoria, ni Adrian, o ni Monica. Ito ay boses ng isang taong akala ko ay matagal nang wala. Ang boses na iyon ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan sa aking batok. Isang boses na huling narinig ko sa libing ng aking ama, puno ng kunwaring pakikiramay, ngunit ngayon ay umaalingaw-ngaw ng may kakaibang talim. "Armando," pabulong kong tanong. Ang aking mga daliri ay humigpit sa cellphone hanggang sa mamuti ang aking mga kuko. Si Armando ang pinakamatalik na kaibigan ng aking ama at ang tumayong ninong ko sa kasal. Siya ang taong nagmungkahi sa akin na magtiwala sa mga Monteverde noong mga panahong lugmok ako sa dusa. "Matalino ka talaga, Althea. Gaya ng iyong ama." Tawa niya sa kabilang linya, isang tunog na walang bakas ng emosyon. Ngunit ang katalinuhan ay walang silbi kung hindi mo alam ang buong lawak ng chessboard. Akala mo ba ay si Victoria ang utak ng lahat? Ang babaeng iyon ay isang gahaman na hangal. Siya ang pain, Althea. At ikaw? Ikaw ang tagalinis ng pera na matagal ko nang hinihintay. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ko habang mabilis na binubuksan ang aking tablet. Ang aking mga mata ay mabilis na naglalakbay sa mga code na aking binuo. "Ang lahat ng pondong inilipat mo mula sa accounts ng mga Monteverde patungo sa iyong escrow account. Tingnan mo ng mabuti ang bank routing numbers, Althea. Hindi ba't pamilyar ang huling 4 na numero?" Ramdam ko ang paghinto ng aking paghinga. Mabilis kong tiningnan ang transaction history. Ang bawat sentimong akala ko ay nailigtas ko na, ay dumaan sa isang intermediary account bago ito tuluyang na-freeze. At ang account na iyon ay pagmamay-ari ng isang kumpanyang matagal ko nang kilala, ang Villarreal Legacy Foundation. Isang pundasyon na itinatag ni Armando matapos mamatay ang tatay ko. "You used me." Sabi ko, ang aking boses ay nananatiling flat at walang emosyon kahit na ang bawat selula sa aking katawan ay sumisigaw sa galit. "Ginamit mo ang galit ko para pilitin ang system na ilabas ang lahat ng nakatagong yaman ni Victoria para ikaw ang makinabang sa huli." "Exactly. Tinulungan mo lang akong bawiin ang perang matagal ko nang hinihintay mula sa kanila. At dahil ikaw ang gumawa ng lahat ng transfers, Althea, sa mata ng batas, ikaw ang nagnakaw sa kumpanya ng asawa mo para ilipat ito sa isang pundasyong ikaw rin ang isa sa mga board members. Matalinong galaw, hindi ba?" Ipinutol ko ang tawag ng walang pasabi. Hindi ko kailangan ng kanyang mga paliwanag. Tumingin ako kay Gabriel na kanina pa nakikinig, ang kanyang mukha ay seryoso at tila may itinatago ring malalim na iniisip. "Gabriel, alam mo ba ang tungkol sa intermediary account na ito?" Direkta kong tanong. Sa pagkakataong ito, ang mist of distrust
ay nagsimulang bumalot sa aming relasyon. Sa mundong ito ng pera at kapangyarihan, sino nga ba ang tunay na kakampi? Althea, I knew Armando was involved in the merger years ago. Pero hindi ko akalain na aabot siya sa ganito. Sagot niya, ngunit may isang segundong pag-aalinlangan sa kanyang mga mata na hindi nakaligtas sa akin. Drive. Ngayon din, kailangan nating pumunta sa Central Bank bago mag-alas 8 ng umaga, utos ko habang mabilis na nagtatype sa aking laptop. Hindi ako pwedeng magpadala sa panic. Kung may backdoor ang system na ginawa ko, kailangan ko itong mahanap at sunugin. Habang binabagtas namin ang highway, ang aking mga daliri ay parang mga sundalong nakikipaglaban sa isang digital na giyera. Sa loob ng 5 taon natuto akong maging anino. Ngayon ang aninong iyon ang sisipsip sa liwanag ni Armando. Victoria may be in handcuffs but the real monster is still out there drinking wine in his penthouse. Pabulong kong sabi sa sarili ko. Biglang gumaralgal ang screen ng aking laptop. Isang pulang alerto ang lumitaw. System compromised. Unauthorized access from remote location. Damn it, Timo! Sigaw ko, isang malakas na tunog ng pagpreno ang narinig ko sa labas. Isang itim na SUV ang biglang humarang sa gitna ng kalsada dahilan para mapilitan si Gabriel na iswerve ang sasakyan sa gilid. Huminto kami ng may malakas na pag-ugong ng mga gulong sa aspalto. Mula sa itim na SUV, 4 na lalaking nakasuot ang bumaba. Hindi sila pulis. Ang kanilang mga kilos ay mabilis sanay at puno ng panganib. Althea, stay in the car, sigaw ni Gabriel, habang kinukuha ang isang bagay mula sa ilalim ng kanyang upuan. Ngunit bago pa man siya makakilos, isa sa mga lalaki ang lumapit sa bintana ko at ipinakita ang isang dokumento na may selyo ng gobyerno. Miss Althea Villarreal Monteverde, you are under arrest for large-scale financial sabotage and embezzlement of the Monteverde Holdings funds. Sumama po kayo sa amin ng matiwasay. Tiningnan ko ang dokumento. Nakapirma doon ang isang judge na kilalang tauhan ni Armando. Isang bitag na legal, isang bitag na mas mahirap takasan kaysa sa anumang kulungan. Lumingon ako kay Gabriel ngunit ang nakita ko sa kanyang mga mata ay hindi gulat, kundi isang malalim na lungkot na tila ba alam na niya na mangyayari ito. Gabriel, ano ito? Tanong ko ang aking boses. Ay bumasag sa katahimikan. Bago siya makasagot, bumukas ang pinto ng sasakyan ko mula sa labas. Isang kamay ang humila sa akin palabas. Habang hinihila ako patungo sa kabilang sasakyan, lumingon ako sa mansyon na kanina ko lang nilisan. Ang aking tagumpay ay naging isang napakalaking pagkakamali sa loob lamang ng isang oras. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng SUV ay parang hudyat ng pagsil sa isang kabaong. Sa loob ng sasakyan ang hangin ay tuyo at amoy leather sapat na para masakal ang sinumang mahina ang loob. Ngunit habang nararamdaman ko ang malamig na bakal ng posas sa aking mga pulso, hindi ako nagpakita ng kahit anong emotion. Ang aking mukha ay nanatiling parang isang maskara ng yelo, kahit na sa loob ay nag-aapoy ang puot laban sa taong akala ko ay huling baluarte ng aking pamilya. Miss Villarreal, huwag na kayong magtangkang gumawa ng kahit anong digital maneuver. Alam namin na may suot kayong smartwatch at transmitter. Isuko nyo ang lahat ng iyan. Utos ng lalaking nasa tabi ko ang kanyang boses ay walang kaluluwa. The oracle does not surrender. She only waits for the right time to strike. Malamig kong sagot habang dahan-dahang iniabot ang aking relo. Habang umaandar ang sasakyan, tumingin ako sa side mirror. Nakita ko ang sasakyan ni Gabriel na nanatiling nakatigil sa gilid ng kalsada. Ang kanyang figura ay unti-unting lumiliit hanggang sa maging isang tuldok na lamang sa gitna ng highway. Isang tanong ang paulit-ulit na bumubutas sa aking isipan. Kasabwat ba siya o biktima rin siya ng kapangyarihan ni Armando? Isang screen sa harap ng upuan ko ang biglang bumukas. Ang mukha ni Armando ay lumitaw doon, nakaupo sa kanyang marangyang opisina humihitit ng sigarilyo habang tila pinapanood ang isang paboritong palabas. Huwag kang masyadong malungkot, Althea. Ang iyong pagkakaaresto ay para lamang sa paningin ng publiko. Kailangan nating palabasin na ikaw ang mastermind sa lahat ng iligal na gawain ni Victoria para malinis ang pangalan ng Villarreal Legacy Foundation. Sabi ni Armando, ang kanyang tono ay puno ng mapait na pagmamahal. You speak of legacy while stepping on my father's grave, Ninong. Hindi ba't nakakasuka ang amoy ng sarili mong kataksilan? Tumawa siya isang tunog na parang pagkaskas ng tuyong dahon sa semento.
Legacy is built on blood and gold, my dear. Your father was too soft for the gold, and now you have provided the blood. Sa mga sandaling ito, ang lahat ng shares mo sa Villarreal Holdings ay dahan-dahan nang inililipat sa ilalim ng aking pangalan bilang conservator habang ikaw ay nasa ilalim ng investigasyon. You forgot one thing, Ninong. Bawi ko ang aking boses ay naging kasing talim ng isang scalpel. The oracle always leaves a poison pill. Ang bawat sentimong inilipat mo sa foundation ay may kasamang logic bomb. If my biometrics, my heartbeat, and my fingerprint do not log into the main server every 60 minutes, the system will automatically release the encrypted files of your offshore money laundering activities directly to the International Monetary Fund. Nakita ko ang panandaliang paghinto ng kanyang paghitit ng sigarilyo. Ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang madilim na pag-aalinlangan. You wouldn't dare. Madadamay ka, Althea. Mabubulok ka sa kulungan kasama ko. I have survived 5 years in a house with the Monteverdes. Ang kulungan ay parang bakasyon na lamang para sa akin kung ang ibig sabihin nito ay ang makita kang bumagsak sa tabi ko. Biglang tumunog ang telepono ni Armando sa loob ng screen. Nakita ko ang pagbabago ng kanyang ekspresyon mula sa pagkabahala patungo sa matinding galit. What do you mean the transfer is blocked? Sino ang humaharang top? Sigaw niya sa kabilang linya. Isang pamilyar na boses ang sumagot sa background boses na nagmula sa radyo ng SUV na kinalalagyan ko. The transfer is blocked by the majority stakeholder of the Villarreal Group, and according to the latest SEC filings, Armando, you no longer hold that position. Si Gabriel. Gabriel, you traitorous rat! Sigaw ni Armando habang hinahampas ang kanyang mesa. Hindi ako traidor, Armando. I was just following the True Oracle's orders, sagot ni Gabriel. Lumingon ako sa driver ng SUV, ngunit napansin ko na nag-iba ang direksyon ng aming takbo. Hindi kami papunta sa istasyon ng pulis. Pumasok ang sasakyan sa isang liblib na warehouse sa tabi ng pantalan. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko sa lalaking katabi ko. The plan has changed, Miss Villarreal. Hindi na kayo dadalhin sa presinto, Pacha. Sagot niya habang inilalabas ang isang baril. Armando wants the kill switch deactivated, and he wants it done before your heart stops beating. Bumukas ang pinto ng SUV at malakas akong hinila palabas. Ang amoy ng dagat at kalawang ay humalo sa tensyon ng paligid. Sa loob ng madilim na warehouse, nakita ko si Monica nakatali at duguan sa isang sulok, at sa tabi niya ay isang lalaking hindi ko inaasahan, si Adrian. Ngunit wala na sa kanyang mukha ang takot o pagsisisi. Sa halip may hawak siyang isang syringe na puno ng isang malinaw na likido. If I can't have your wealth, Althea, then I'll just have your silence, bulong ni Adrian habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Your heartbeat is the key, right? Then let's see how the system reacts when your heart beats. Forever slow. Sa mga sandaling yon, naramdaman ko ang tunay na rurok ng panganib. Ang aking talino ay ginamit laban sa akin. Kung tutulukan ako ni Adrian ng gamot para pabagalin ang tibok ng aking puso, ang logic bomb ay sasabog, at ako ang lalabas na kriminal habang sila ay tumatakas patungo sa ibang bansa gamit ang perang nakuha na nila. Adrian, don't do this. Hindi mo alam kung sino ang kasama mo. Babala ko, ngunit huli na. Narinig ko ang tunog ng papalapit na mga yabag mula sa dilim. Hindi ito ang mga pulis. Ito ay isang grupo ng mga armadong lalaki na may suot na maskara ng mga hayop. Ang kanilang pinuno ay lumakad patungo sa liwanag at ang boses na lumabas sa kanyang bibig ay nagpapatay sa aking pag-asa. The Monteverdes, Armando, and the Oracle, all in one room, it's time to collect the debt that none of you can pay. Darating ang sandali na ang lahat ng mga hayop na nagtatangkang kumain sa aking pagkatao ay magsasakmalan sa gitna ng dilim. Ang akala nilang huling hantungan ko ay magiging entablado ng kanilang sariling trahedya, habang ang karayom ay papalapit sa aking balat. Hindi ang takot ang nananaig sa akin, kundi ang isang malamig na kalkulasyon. Sa bawat patak ng likido na papasok sa aking ugat, isang pinto ng impyerno ang magbubukas para sa kanilang lahat. Ngunit bago ang tuluyang pagbagsak ng kortina, kailangang dumanas muna sila ng isang huling pagsusulit, kung saan ang tanging sagot ay ang kanilang sariling pagkawasak. Ang dulo ng karayom ay humalik sa aking leeg. Ang lamig ng metal ay tila isang babala. Huwag kang malikot, Althea. Gusto ko lang na dahan-dahang huminto ang ingay sa utak mo. Bulong ni Adrian, ang kanyang hininga ay amoy alak at desperasyon. Ituloy mo, Adrian.
Hamon ko sa kanya ang boses ko ay hindi man lang nag-atubili. Turukan mo ako, pero tandaan mo ang logic bomb ay hindi lang para kay Armando. Ang sandaling bumaba ang tibok ng puso ko sa itinakdang limitasyon, ang lahat ng ebidensya ng iyong pakikipag-ugnayan sa sindikato ng ilegal na sugal ay direktang mapupunta sa mga kinauukulan. Hindi mo lang ako pinatatahimik, pinipirmahan mo rin ang sarili mong hatol sa harap ng mga taong ito. Napatigil ang kamay ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay lumiyab sa pagitan ng galit at pag-aalinlangan. Tumingin siya sa pinuno ng mga lalaking nakamaskara, ang lalaking tinatawag nilang angkatay. Huwag kang makinig sa kanya. Nagsisinungaling siya, sigaw ni Armando mula sa speaker ng SUV na naiwang bukas ang radyo. Turukan mo na siya, Adrian. Iyan lang ang paraan para makuha natin ang pera bago pa ito maglaho. Magsitigil kayong lahat. Ang boses ng katay ay parang isang malalim na ugong mula sa ilalim ng lupa. Lumakad siya, patungo sa akin, ang kanyang maskara ng baboy ramo ay nakakakilabot sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya ng warehouse. Wala akong pakialam sa inyong logic bomb or sa inyong mga digital na laro. Ang kailangan ko ay ang pisikal na ledger na itinago ni Francisco Villarreal. Ang ledger na naglalaman ng listahan ng mga taong pinagkakautangan ng pamilya Monteverde, mga utang na hindi pera kundi buhay. Napatigil ako. Isang ledger, walang nabanggit ang tatay ko tungkol sa isang pisikal na libro. Ngunit bago ako makapagsalita, isang malakas na tunog ng pagpreno ang narinig mula sa labas ng warehouse. Ang kalabog ng mga pinto ng sasakyan na sabay-sabay na sumara ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Nandito na sila, bulong ni Monica mula sa sulok, ang kanyang boses ay puno ng takot. Isang matalim na tunog ng putok ng baril ang bumasag sa tensyon ng silid. Ang bintana sa itaas ng warehouse ay nagkapira-piraso, ang mga bubog ay bumagsak na parang ulan sa semento. Mula sa madilim na pasukan lumabas ang isang figura na binalot ng anino, hawak ang isang assault rifle. Bitiwan niyo ang babae. Ang boses ni Gabriel ay malamig, matigas at walang halong biro. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa likod niya ay isang grupo ng mga armadong tauhan na may suot na uniforme ng isang elite private security firm. Gabriel, akala ko ba ay nasa panig ka ng batas? Sigaw ni Adrian, pilit na ginagawang kalasag ang aking katawan habang hawak pa rin ang syringe. Ang batas ay para sa mga taong sumusunod dito, Adrian. Para sa mga tulad ninyo, may ibang paraan ng pagpapatupad ng katarungan, sagot ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit. Huwag kang lalapit. Ituturok ko ito sa kanya, banta ni Adrian. Tumingin ako kay Gabriel. Sa gitna ng kaguluhan, may isang mensahe sa kanyang mga mata na tanging ako lang ang nakakaunawa. Isang mabilis na kindat. Ang laro ay hindi pa tapos. Ito ay nag-uumpisa pa lamang. Adrian Kwan. Tawag ko sa aking asawa, ang boses ko ay puno ng mapait na awa. Tumingin ka sa syringe na hawak mo. Sa tingin mo ba ay hahayaan ni Armando na hawakan mo ang isang gamot na magliligtas sa iyo? Check the color of the liquid. Dahan-dahang tiningnan ni Adrian ang likido sa loob ng hiringgilya. Hindi ito malinaw. Ito ay may bahid ng madilim na asul. Potassium chloride. Sabi ko nang may kasamang matalas na ngiti. Ang sandaling iturok mo iyan sa akin, hihinto ang puso ko sa loob ng 3 segundo. At ang sandaling huminto ang puso ko, ang logic bomb ay sasabog, pero hindi lang iyon. Ang security system ng warehouse na ito, na konektado sa account ko, ay magpapakawala ng gas na pamatay sa loob ng 10 segundo. Armando didn't send you here to silence me, Adrian. He sent you here to die with me, so there will be no witnesses left. Binitawan ni Adrian ang syringe na para bang ito ay isang nagniningas na uling. Ang tunog ng pagbagsak ng plastic sa semento ay naging hudyat ng mabilis na pagkilos. Sa isang iglap, sinunggaban ko ang pagkakataon. Ginamit ko ang aking ulo para i-headbutt ang mukha ni Adrian, sapat na para mawalan siya ng balanse. Ngayon, Gabriel, sigaw ko. Ang warehouse ay binalot ng usok mula sa mga smoke grenades na inihagis ng mga tauhan ni Gabriel. Ang tunog ng mga putok ng baril at ang sigawan ng mga lalaking nagkakagulo ay humalo sa ingay ng mga makinang dahan-dahang gumagana sa paligid. Sa gitna ng kalituhan, naramdaman ko ang isang kamay na humila sa akin patungo sa labas. Althea, sa akin ka sumama. Isang boses ang narinig ko, ngunit hindi ito boses ni Gabriel. Ito ay boses ni Monica. Nakawala siya sa kanyang pagkakatali at may hawak siyang isang maliit na susi.
ang susi ng aking posas. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ko, habang mabilis niyang binubuksan ang aking mga kamay. Dahil si Armando ang pumatay sa kapatid ko, Althea. At ikaw lang ang tanging paraan para mabuksan ko ang vault kung nasaan ang huling ebidensya laban sa kanya. Magtulungan tayo o pareho tayong mamamatay dito. Sa labas ang tunog ng papalapit na mga sirena ay hindi na mula sa mga pulis ni Armando. Ito ay ang hukbo ng katotohanan na matagal ko nang inihanda. Ngunit habang tumatakbo kami patungo sa kaligtasan, isang huling pagsabog ang yumanig sa buong warehouse. Nang lumingon ako, nakita ko si Adrian na nakatayo sa gitna ng apoy, hawak ang isang itim na libro, ang ledger na hinahanap ng Katay. At sa likod niya ang Katay ay dahan-dahang itinataas ang kanyang baril. Sa gitna ng lumalagablab na apoy, ang bawat anino sa loob ng warehouse ay nagmumukhang mga dambuhalang naglalaban para sa huling hininga. Ang init ng paligid ay hindi na lamang nanggagaling sa mga nasusunog na kagamitan, kundi sa puot na matagal na nating itinago sa ilalim ng ating mga maskara. Habang nakatitig ako kay Adrian, na tila isang basang sisiw sa gitna ng impyerno, naramdaman ko ang isang kakaibang uri ng katahimikan sa aking loob. Ito ang katahimikan ng isang mangangaso na alam na ang kanyang biktima ay wala nang matatakbuhan. Ibigay mo sa akin ang ledger, Adrian. Wala ka nang mapupuntahan. Sigaw ni Gabriel mula sa kabilang panig ng nagbabagsakang mga kahoy. Huwag kang lalapit. Gumaralgal ang boses ni Adrian. Hawak niya ang itim na libro sa kanyang dibdib, na tila ba ito ang kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa Katay, na dahan-dahang ikinasa ang baril. Kapag binaril niyo ako, susunugin ko ito. Wala kayong makukuha. Isang matalim na tunog ng pagputok ng mga kahoy na kinakain ng apoy ang bumasag sa tensyon. Habang ang lahat ay nakatuon kay Adrian, mabilis kaming kumilos ni Monica. Sa ilalim ng makapal na usok, gumapang kami sa gilid papalapit sa kinalalagyan ng aking asawa. Althea, stop, pabulong na pigil sa akin ni Monica. It's too dangerous. Look at his eyes, he's losing it. Exactly, sagot ko, ang boses ko ay kasing lamig ng yelo sa kabila ng init ng apoy. A desperate man is predictable. At ang desperasyon ni Adrian ang gagamitin ko para tapusin ang palabas na ito. Tumayo ako mula sa anino hinayaan, ang liwanag ng apoy na tumama sa aking muka. Nakita ako ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, punong-puno ng takot at hindi maipaliwanag na pag-asa. Althea, tulungan mo ako, sabihin mo sa kanila ititigil ko na ang lahat. Mag-umpisa tayo muli. Pagsusumamo niya, ang kanyang boses ay puno ng nakakasukang pa-victim na tono. Mag-umpisa muli. Humakbang ako ng isa, dahan-dahan, tila isang hukom na papalapit sa nasasakdal. Adrian, ang tanging bagay na mag-uumpisa ngayong gabi ay ang iyong pagbabayad. You were never the player in this game, Adrian. You were just a ball being kicked around by your mother and Armando, and now you're just a nuisance that needs to be cleared. How can you say that I loved you in my own way? Sigaw niya, pilit pa rin ginagamit ang emosyon para manipulahin ako. You loved the money my name could bring. You loved the power my brain provided. But me, you never even knew who I was. Huminto ako 3 metro mula sa kanya. Ibigay mo sa akin ang ledger. Yan lang ang tanging paraan para mabuhay ka ngayong gabi. Ang Katay ay hindi ka pakakawalan hanggat hawak mo iyan. Biglang tumawa ang Katay, isang tunog na parang pagkaskas ng bakal sa semento. Matalino ang Oracle. Adrian, makinig ka sa asawa mo. Ibigay mo ang ledger at baka payagan kitang mamatay ng mabilis. Bago pa makasagot si Adrian, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong warehouse. Ang bahagi ng bubong ay bumagsak sa pagitan namin at ng Katay, naglikha ng isang pader ng apoy at usok. Sa sandaling iyon ng kalituhan, sumugod ako kay Adrian. Hindi ako nag-atubili. Sa isang mabilis na galaw, sinampal ko siya ng buong lakas, isang sampal na naglalaman ng 5 taon ng pang-api, 5 taon ng pananahimik at 5 taon ng pait. Ang lakas ng tama ay nagpabagsak sa kanya. Nabitawan niya ang ledger. Mabilis ko itong kinuha at itinago sa loob ng aking jacket. This is for my father. Bulong ko habang nakatingin sa kanya na nakasalampak sa sahig, humahawak sa kanyang namumulang pisngi. Althea, please. Shut up, Adrian. Your voice is polluting the air. Malamig kong putol sa kanya. Nakuha mo na ba, Tom? Sigaw ni Gabriel na biglang lumitaw sa likod ko. Hinawakan niya ang aking balikat at hinila ako patungo sa isang butas sa dingding ng warehouse. Nasa akin na,
Let's go. Paano si Adrian at si Monica? Tanong ni Gabriel habang ang mga tauhan ng katay ay nagsisimula ng muling magpaputok ng baril mula sa kabilang panig ng apoy. Monica is already outside. As for Adrian, lumingon ako sa aking asawa. Nakita ko ang katay na papalapit na sa kanya, ang anino nito ay tila isang dambuhalang sasakmal sa isang maliit na insekto. He made his choice 5 years ago. Ngayon hayaan nating harapin niya ang bunga ng kanyang mga desisyon. Sa aming paglabas sa nasusunog na warehouse, ang malamig na hangin ng madaling araw ay sumalubong sa amin. Ngunit ang ginhawa ay panandalian lamang. Pagdating namin sa aming sasakyan, nakita ko si Monica na nakatayo doon, hawak ang kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. "Althea, we have a problem," sabi ni Monica, nanginginig ang kanyang tinig. "Armando, he's not just running away, he's at the airport. He has Nanay Elena. Gagamitin niya ang matanda para makuha ang decryption key ng ledger na iyan." Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang bawat tagumpay ay tila may kasamang bagong bitag. Ang itim na libro sa aking kamay ay hindi lamang isang listahan ng utang. Ito ay isang susi sa isang mas malaking sabwatan na kinasasangkutan ng mga pinakamataas na opisyal ng bansa, at si Armando ang nag-iisang tao na may lakas ng loob na gamitin ito para sa kanyang sariling kaligtasan. "Gabriel, we're not going to the police yet," sabi ko habang sumasakay sa sasakyan. "Go to the private hangar. I want to meet my ninong for one last lesson in finance." "What lesson?" tanong ni Gabriel habang pinapaandar ang makina ng may malakas na ugong. "Ang lesson tungkol sa total bankruptcy. Pagkatapos ng gabing ito, sisiguraduhin kong kahit ang hininga ni Armando ay magiging utang niya sa akin." Habang humaharurot kami sa kalsada, binuksan ko ang unang pahina ng ledger. Doon nakita ko ang isang pangalan na hindi ko inaasahan. Isang pangalan na nagpabago sa lahat ng alam ko tungkol sa pagkamatay ng aking ama. Ang tunay na nag-utos na putulin ang brake lines ng sasakyan ay hindi si Victoria. At hindi rin si Armando. Maka. Ang katotohanan ay parang isang talim na hindi mo mararamdaman ang lalim, hanggat hindi mo nakikita ang sarili mong dugo na dahan-dahang umaagos. Sa loob ng matuling sasakyan, habang ang mga ilaw ng kalsada ay nagmumukhang mga guhit ng apoy, sa aking paningin, ang pangalang nakasulat sa ledger ay tila isang sumpa na bumubura sa lahat ng aking pinaniwalaan. "Althea, bakit ka tumahimik? Anong nakita mo?" Tanong ni Gabriel, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala habang mahigpit ang hawak sa manibela. Hindi ko siya sinagot agad. Tinitigan ko ang pangalang Senator Ricardo Valderrama, ang taong tumayo sa entablado noong libing ni Papa, at nangakong bibigyan ng katarungan ang kanyang pagkamatay. Ang taong nagbigay sa akin ng scholarship. Ang taong itinuring kong ikalawang ama. Siya ang utak. Si Victoria at Armando ay mga galamay lamang na kumuha ng mumo mula sa kanyang maruming hapag. "The betrayal goes deeper than we thought, Gabriel." Pabulong kong sabi, ang boses ko ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon ng sasakyan. Hindi lang pera ang ninakaw nila. Ang buong sistema, ang buong buhay ko ay isang dula-dulaan na isinulat ni Valderrama. "Senator Valderrama, are you sure?" Halos mawala ng kontrol si Gabriel sa sasakyan sa tindi ng gulat. "Nandito ang lahat. Ang bawat transaksyon, ang bawat suhol para patahimikin ang mekaniko at ang pirma niya sa pag-apruba ng paglipat ng mga lupain ng Villarreal. It's all here." Isinara ko ang ledger ng may dahan-dahang tunog ng paglapat ng balat nito. "And now Armando is using Nanay Elena as a human shield to protect that man." "We're 3 minutes away from the private hangar," anunsyo ni Gabriel. "Althea, remember the plan. Huwag kang padalos-dalos. Elena is everything." "I know," Mike Kong sagot. But Armando is about to find out that a cornered oracle is more dangerous than 1,000 senators. Huminto ang sasakyan sa gilid ng isang malawak na hangar. Ang tunog ng dahan-dahang pag-ikot ng propeller ng isang maliit na jet ay umalingaw-ngaw sa paligid, nagbibigay ng pakiramdam ng pagmamadali. Sa ilalim ng malalakas na floodlights nakita ko si Armando. Nakatayo siya malapit sa hagdan ng eroplano, ang kanyang mamahaling coat ay hinahampas ng hangin. Sa tabi niya si Nanay Elena ay pilit na pinatitayo, ang matanda ay halatang pagod at takot, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Bumaba ako ng sasakyan nang hindi naghihintay kay Gabriel. Naglakad ako sa gitna ng semento, ang bawat hakbang ko ay matatag, ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso kay Armando.
Bitawan mo siya, Ninong. Tawag ko ang boses ko ay hindi man lang nanginig sa kabila ng ingay ng makina. Althea, ibigay mo ang ledger isang hakbang pa at sisiguraduhin kong hindi na aabot ang matandang ito sa susunod niyang kaarawan. Sigaw ni Armando, ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon at ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Elena. The ledger is useless to you now, Armando. Sabi ko habang itinataas ang aking cellphone. I've already uploaded the unencrypted raw files to a secure cloud server. The moment my heart rate goes above a certain level, or if I press this button, the entire contents including Senator Valderrama's involvement will be broadcast to every major news outlet and the Department of Justice. Napatigil si Armando. Ang kislap ng takot sa kanyang mga mata ay naging sapat na kabayaran para sa lahat ng pait na naramdaman ko. You're bluffing. You wouldn't risk the old woman's life. Try me, hamon ko. Gusto mo bang malaman kung bakit tinatawag akong Oracle? Dahil alam ko ang bawat susunod na galaw ninyo bago nyo pa ito maisip. Inakala mo ba na ang perang inilipat mo sa Villarreal Foundation ay ligtas? I just triggered a global freeze order. In 10 minutes, your offshore accounts in Cayman and Panama will be seized by the authorities for anti-money laundering violations. You're not just losing the ledger, Armando. You're already bankrupt. You're a dead man walking. Hayop ka, sigaw ni Armando, ang kanyang boses ay tila isang galit na hayop na nasusukol. Bakit mo ginagawa ito? Pamilya tayo, pamilya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Pamilya ba ang tawag sa pagpatay sa tatay ko? Pamilya ba ang tawag sa paggamit sa akin bilang labandera ng inyong maruming pera sa loob ng 5 taon? You are not my family. You are a cancer that needs to be excised. Dahan-dahan kong ibinaba ang cellphone. Pakawalan mo si Nanay Elena at hahayaan kitang sumakay sa eroplanong iyan. It's your only chance to leave this country before the freeze order becomes permanent. Take the money you have in your pocket and run. Because if you stay, I will personally witness your execution. Nakita ko ang pagtatalo sa isipan ni Armando. Tumingin siya sa eroplano pagkatapos ay kay Elena at huli ay sa akin. Ang kanyang kapalaluan ay dahan-dahang gumuho sa harap ng aking katwiran. Sa isang marahas na galaw, itinulak niya si Nanay Elena patungo sa akin. Nay, sigaw ko habang tumatakbo para saluhin ang matanda. Naramdaman ko ang nanginginig na katawan ni Elena sa aking mga bisig, ang kanyang mahihigpit na yakap. Na tila ba hindi na niya ako gustong pakawalan. Althea, anak, patawarin mo ako. Napakahina ko, hikbi ni Nanay Elena. Nay, nandito na ako. Wala na silang magagawa sa iyo, bulong ko. Mabilis na umakyat si Armando sa hagdan ng jet. Lumingon siya sa huling pagkakataon, ang kanyang mukha ay puno ng sumpa. You think you won, Althea. Valderrama will never let you live. This is just the beginning. Ang pinto ng jet ay sumara ng may malakas na tunog ng pag-lock ng metal. Ang makina ay lalong umugong at dahan-dahang umandar ang eroplano patungo sa runway. Tumingin ako kay Gabriel na nakatayo na sa tabi ko, ang kanyang mukha ay madilim habang pinapanood ang pag-alis ng eroplano. Hahayaan mo lang ba siyang makatakas, Althea? Tanong niya. Ngumiti ako. Nang napakalamig isang ngiting nagmula sa kaibuturan ng aking paghihiganti. I told him the truth, Gabriel. Bankrupt na siya. At ang eroplanong iyan, iyong pilotong iyon, ay hindi tauhan ni Armando. He's one of your men, right? Tumango si Gabriel, isang tipid na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. The flight path is not to Singapore. It's directly to a private airstrip where the NBI is waiting. Good, sabi ko habang inaalalayan si Nanay Elena patungo sa sasakyan. Ngunit may isa pang problema. Tumingin ka sa ledger, Gabriel, page 42. Binuksan ni Gabriel ang libro at ang kanyang mukha ay biglang naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Althea, this can't be. Ang pangalang nasa ibaba ng pangalan ni Valderrama. Sabi ko, ang boses ko ay halos pabulong na ngunit puno ng bigat. The person who provided the blueprint for the accident. It's not a Monteverde. It's a Villarreal. My uncle, Bob, my father's younger brother who was supposed to be dead 10 years ago. Bago pa makasagot si Gabriel, isang itim na helicopter ang biglang lumitaw sa itaas ng hangar. Ang malalakas na ilaw nito ay tumama ng direkta sa amin. Ang tunog ng pag-ikot ng mga talim nito ay naglikha ng isang malakas na hangin
na nagpabagsak sa amin sa semento. Isang boses mula sa speaker ng helicopter ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Althea, give us the original ledger and the decryption key or the old woman dies first from up here. Natingala ako. Isang sniper rifle ang nakatutok mula sa nakabukas na pinto ng helicopter. At ang taong humahawak nito ay may mukhang pamilyar, isang mukhang kamukha ng aking ama, ngunit may mga matang puno ng kadiliman. Ang bawat pag-ikot ng mga talim ng helicopter sa itaas ay tila isang dambuhalang lagari na pumuputol sa huling hibla ng aking pagtitimpi. Ang malakas na hangin ay nagpapadpad ng alikabok at amoy ng sunog na gasolina sa aking mukha, ngunit hindi nito kayang piringan ang aking paningin. Ang mukhang nakikita ko mula sa itaas, ang mukha ni Tito Manuel, ay dapat sana ay nasa ilalim na ng lupa, 10 taon na ang nakalilipas. Ngunit narito siya buhay humahawak ng rifle at nakatitig sa akin nang may pagkamuhi na tanging dugo lamang ang makakagawa. Ibaon mo ang iyong ulo sa semento, Althea. Ibigay mo ang ledger kung ayaw mong makita ang utak ng matandang iyan na humalo sa aspalto. Ang boses ni Manuel ay gumaralgal mula sa speaker, punong-puno ng awtoridad na ninakaw mula sa aking ama. Naramdaman ko ang panginginig ni Nanay Elena sa aking paanan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa aking laylayan, ang kanyang mga bulong ng dasal ay lunod sa ingay ng makina. Tiningnan ko si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anggulo, ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumagapang patungo sa kanyang tagiliran, ngunit pinigilan ko siya sa pamamagitan ng isang mabilis na iling. Manuel Tetmartas. Sigaw ko, ang boses ko ay matatag at walang bahid ng takot. Itinaas ko ang itim na ledger sa gitna ng nakakasilaw na floodlight. Akala mo ba ay naging oracle ako sa pamamagitan ng pagiging tanga? Alam ko na hindi ka namatay sa sunog sa pabrika, 10 taon na ang nakalilipas. I checked the dental records 2 years ago. The body they found wasn't yours. It was the guard you murdered to cover your escape. Napatigil ang helicopter sa pag-hover. Isang sandali nang nakabibinging katahimikan ng namayani bago muling tumunog ang speaker. Matalino ka nga, masyadong matalino para sa iyong sariling ikabubuti, sabi ni Manuel. Kaya pala hindi ka man lang nagulat. Pero ang talino mo ay hindi bala, Althea. Ibigay mo ang libro, ngayon din. Ang librong ito ay walang silbi kung wala ang decryption key na nasa utak ko. Sagot ko habang dahan-dahang tumatayo, hinihila si Nanay Elena sa likuran ko. And the moment you pull that trigger, the key is gone forever. You won't get the billions, and Valderrama will dispose of you the same way you disposed of my father. You are a ghost, Manuel, and ghosts have no power over the living unless we let them. Don't test me, Althea, sigaw niya at nakita ko ang pag-adjust niya sa scope ng rifle. I'm not testing you, I'm telling you a fact. Bawi ko, ang boses ko ay naging malamig at kalkulado. Ang helicopter na yan, it's registered under a shell company in Singapore na matagal ko nang binabantayan. In exactly 60 seconds, the Civil Aviation Authority will flag this flight as a terrorist threat. The military radar is already locked on you. You have 1 minute to land and surrender, or you can die in the air along with the secrets you're trying to protect. Nagsisinungaling ka. Check your radio, Manuel. Check the emergency frequency. Nakita ko ang paglingon ni Manuel sa loob ng cockpit. Ang kanyang mukha ay nabahira ng biglang pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, hindi ko hinayaang lumipas ang pagkakataon. Lumingon ako kay Gabriel. Gabriel now? Hindi baril ang inilabas ni Gabriel. Kinuha niya ang isang high-intensity laser jammer mula sa kanyang tactical vest at itinutok ito ng diretso sa sensor ng helicopter. Ang matalim na liwanag ay naglikha ng whiteout sa mga monitor ng cockpit, dahilan para mawalan ng kontrol ang piloto sa stabilisasyon ng sasakyan. Ang helicopter ay biglang gumiwang. Ang tunog ng mga talim na pilit kumakapit sa hangin ay naging marahas. Kasabay nito ang mga sniper mula sa kumpanya ni Gabriel na kanina pa nakatago sa gilid ng hangar ay nagpaputok ng mga non-lethal EMP rounds patungo sa engine block ng helicopter. Naidapat, sigaw ko habang ibinabagsak ko ang aking sarili sa ibabaw ni Nanay Elena. Ang helicopter ay dahan-dahang bumaba, ang makina nito ay umuuga at naglalabas ng makapal na usok. Hindi ito bumagsak ng marahas. Ito ay napilitang mag-emergency landing sa dulo ng runway. Bago pa man ito tuluyang huminto, ang mga tauhan ni Gabriel ay parang mga aninong sumugod patungo sa sasakyan.
Tumayo ako, ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang aking isipan ay nananatiling malinaw. Pinanood ko kung paano hinila ng mga security team si Manuel palabas ng helicopter. Ang ghost ng aking pamilya ay nakadapa na ngayon sa semento, ang kanyang mukha ay nadidiin sa maruming aspalto. Lumapit ako sa kanya. Ang dulo ng aking takong ay tumigil ilang pulgada lamang mula sa kanyang mga mata. You killed your own brother for a seat at a table that was never meant for you. Sabi ko, ang boses ko ay puno ng pandidiri. My father loved you. He was going to give you half of the company. Pero dahil sa kasakiman mo naniwala ka kay Valderrama. Hindi mo alam ang lahat. Ubo ni Manuel, ang dugo ay lumalabas sa kanyang labi. Valderrama he has your mother, Althea. Napatigil ang mundo ko. Ang aking inapatay na siya, sa panganganak sa akin yon, ang alam ko sa loob ng 30 taon. Anong sinasabi mo, Mata? Tanong ko, ang aking boses ay gumaralgal sa unang pagkakataon. She didn't die. She was taken. Your father. He was paying Valderrama for her protection for years. Ang ledger, ang huling pahina. It contains the coordinates of the facility, pahayag ni Manuel bago siya nawalan ng malay dahil sa tindi ng kanyang mga sugat. Mabilis kong binuksan ang ledger sa huling pahina. May isang nakatagong layer ng papel na nakadikit sa likod ng pabalat. Ginamit ko ang aking kuko para talupan ito. Doon nakasulat ang isang serye ng mga numero at isang pangalan, Project Sanctuary. Lumingon ako kay Gabriel. Ang kanyang muka ay puno ng katanungan at pangamba. Althea, we have to go. The police are coming and we can't be caught here with the ledger, paalala ni Gabriel. Gabriel, tawag ko sa kanya, ang aking mga mata ay nakatitig sa mga koordinado. Ang lahat ng ginawa ko, ang pagpapabagsak sa mga Monteverde, ang paghuli kay Armando at Manuel, ito ay panimula pa lamang. Valderrama thinks he has the upper hand because he has a hostage. He doesn't realize that I am no longer playing for justice. I am playing for blood. Sumakay kami sa sasakyan, kasama si Nanay Elena, na ligtas na ngunit tuliro. Habang papalayo kami sa hangar, narinig ko ang pagsabog ng helicopter sa likuran namin, isang hudyat na ang lahat ng tulay patungo sa aking nakaraan ay tuluyan ng nasunog. Where to? Tanong ni Gabriel habang mabilis na binabagtas ang kalsada patungo sa gitna ng syudad. To Valderrama's gala dinner. Sagot ko habang inaayos ang aking gulugulong buhok sa harap ng salamin. Gusto niyang ipakilala ang kanyang sarili bilang susunod na presidente ng bansa ngayong gabi. It's the perfect time to show the world the monster behind the mask. And Gabriel? Yes, Althea. Handa mo na ang blackout protocol. I want every screen in Manila to show what's inside this ledger in exactly 2 hours. Habang papalapit kami sa Marangyang Hotel, kung saan gaganapin ang event, tinitigan ko ang aking refleksyon. Wala na ang Althea na biktima. Wala na ang asawang sunod-sunuran. Ang nakikita ko ay isang babaeng handang sumunog sa isang buong bansa para lamang makuha ang katotohanan. Ngunit sa gitna ng aking determinasyon, isang mensahe ang pumasok sa aking encrypted phone. Isang litrato ng isang babaeng may kulay abong buhok, nakatali sa isang upuan, at sa likod niya ay isang digital clock na nagbibilang ng pababa. 10 minuto. 10 minuto. Sa mundo ng pananalapi, ang 10 minuto ay sapat na para gumuho ang isang stock market o para makabuo ng $1 bilyong na imperyo. Ngunit para sa akin, ang 10 minutong ito ay ang distansya sa pagitan ng pagyakap sa aking ina at ang panibagong pagluluksa na hindi ko na makakayanan. Gabriel, break all the traffic rules. I don't care if the police chase us. Get me to the Grand Manila Hotel in 5 minutes. Ang boses ko ay hindi sumisigaw, ngunit may talim ito na kasing tigas ng diamante. Copy, Althea? Kumapit kayo ni Nanay Elena, sagot ni Gabriel. Habang ang sasakyan ay humarurot sa gitna ng siksik na kalsada ng Maynila. Ang tunog ng mga busina sa labas ay tila mga boses ng mga kaluluwang humihingi ng katarungan, habang ang bawat pag-iwas namin sa mga sasakyan ay parang isang sayaw sa bingit ng kamatayan. Binuksan ko ang aking laptop. Ang aking mga daliri ay lumilipad sa ibabaw ng keyboard. Sa loob ng 5 minuto, kailangan kong pasukin ang security network ng Grand Manila Hotel at hanapin ang signal ng countdown timer na ipinadala sa akin. 7 minutes left. Bulong ni Nanay Elena, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, Nay. Sabi ko nang hindi inaalis ang tingin sa screen.
Valderrama thinks he's the architect of this game. He forgot that I am the one who built the digital walls of his fortress. Nahanap ko ang signal. Ang pinagmumulan ay hindi sa labas ng hotel, kundi sa mismong basement isang abandonadong vault. Sa ilalim ng Grand Ballroom kung saan kasalukuyang nagtatalumpati ang senador. Isang matalas na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Napakalinaw ng kanyang plano, papatayin niya ang aking ina habang ang buong bansa ay nagdiriwang para sa kanya sa itaas. Huminto ang sasakyan sa tapat ng hotel nang may malakas na pagpreno na nag-iwan ng itim na marka sa semento. Hindi na ako naghintay sa mga valet. Bumaba ako bitbit ang aking laptop at ang itim na ledger. Ang aking damit ay may bahid ng dumi at usok mula sa hangar, ngunit ang aking tindig ay mas mataas pa sa anumang reyna. Gabriel, take the basement with your team. I'll handle the ballroom. We need to synchronize the rescue and the exposure, utos ko. Althea, it's too dangerous. He has armed men everywhere. Babala ni Gabriel. Let them watch. Mas gusto kong maraming saksi sa kanyang pagbagsak. Naglakad ako patungo sa Grand Ballroom. Ang mga gwardya sa pinto ay sinubukang harangan ang aking daan, ngunit ipinakita ko ang isang digital ID sa screen ng aking phone, isang peking clearance na may selyo ng Office of the President na ginawa ko habang nasa biyahe. Sa takot at pagkalito, hinayaan nila akong makapasok. Bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Ang liwanag ng mga chandelier ay nakasisilaw, ang amoy ng mamahaling pabango at alak ay nakasusulasok. Sa entablado nakatayo si Senator Ricardo Valderrama, suot ang kanyang pinakamagandang barong, tinatanggap ang palakpakan ng elitang lipunan. At sa aking panunungkulan bilang inyong susunod na Pangulo, sisiguraduhin ko na ang bawat pamilyang Pilipino ay magkakaroon ng dangal at seguridad. Anunsyo ni Valderrama, ang kanyang boses ay puno ng mapait na karisma. Naglakad ako sa gitna ng pasilyo. Ang tunog ng aking mga takong ay bumasag sa ritmo ng palakpakan. Isa-isang lumingon ang mga tao. Ang bulungan ay kumalat na parang apoy. 3 minutes left, Senator Town. Sigaw ko, ang boses ko ay umalingaw-ngaw hanggang sa kabilang dulo ng silid. Napatigil si Valderrama. Ang kanyang mukha ay panandali ang naging bato bago muling nagsuot ng maskara ng pagtataka. Sino ang babaeng ito? Security, paki-assist ang ating panauhin. Mukhang naliligaw siya. Hindi ako naliligaw, Ricardo. Nandito ako para ibigay ang iyong huling habilin. Sabi ko habang umaakyat sa entablado. Bago pa ako mahawakan ng mga security, itinaas ko ang aking laptop at ikinabit ang isang wireless transmitter sa projector system ng hotel. Althea, huwag kang gumawa ng eksena rito. You're emotional grieving for your husband's family's fall. Grieving, no, Ricardo. I am celebrating, putol ko sa kanya. Celebrating the end of Project Sanctuary. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likod ni Valderrama ay nagbago. Hindi na ang kanyang mukha ang nakikita, kundi ang mga dokumento mula sa ledger. Ang mga suhol, ang mga listahan ng mga pinatay, at ang mga video ng mga illegal na operasyon sa mga minahan. Ngunit ang pinakanakakagulat sa lahat ay ang live feed mula sa basement. Nakita ng buong ballroom ang isang babaeng may kulay abong buhok, nakatali sa isang silya, sa tabi ng isang bombang may digital timer na nagbibilang 0-1-45. Ang buong silid ay napuno ng hiyaw ng gulat at takot. Ang mga reporter ay nagsimulang mag-broadcast ng live. Ang mga prestihiyosong panauhin ay nagsimulang magkagulo patungo sa mga exit. Anong kabalbalan ito? Sigaw ni Valderrama, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Fake news. Isang pakana ito ng aking mga kalaban. Fake news ba ang sarili mong boses, Ricardo? Pinindot ko ang play button sa aking phone. Ang audio recording ng kanyang pag-utos kay Manuel na tapusin na ang pamilya Villarreal ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. 1 minute left. Sabi ko, nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Sa loob ng 1 minuto, sasabog ang basement. At dahil ang hotel na ito ay pagmamay-ari ng isa sa iyong mga shell companies, ikaw ang mananagot sa pagkamatay ng lahat ng taong narito kasama ang aking ina. Hayop ka, papatayin kita, sigaw ni Valderrama habang binubunot ang isang maliit na baril mula sa kanyang bulsa. Ngunit bago pa niya maikalabit ang gatilyo, isang malakas na pagyanig ang naramdaman sa ilalim ng aming mga paa. Hindi ito ang pagsabog ng bomba. Ito ay ang tunog ng pagbagsak ng pintuan ng vault sa basement. Sa screen nakita namin si Gabriel na pumasok sa silid.
Mabilis niyang pinutol ang mga tali ng aking ina at binuhat ito palabas segundo bago huminto ang timer sa 0005. Ang bomba ay hindi sumabog dahil ang logic bomb na ginawa ko ay nahack na ang detonator nito mula sa itaas. Nabitawan ni Valderrama ang kanyang baril. Nakita niya sa paligid ang mga tao na dati ay humahanga sa kanya ngayon ay tumitingin sa kanya ng may matinding pandidire at puot. Ang kanyang imperyo ay naglaho sa loob ng 10 minuto. Tapos na ang dula, Senator, sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. You wanted to be president. Now the only office you'll ever hold is a prison cell. Dinampot ko ang aking laptop at ledger. Sa gitna ng kaguluhan ng mga pulis na umaakyat sa entablado para arestuhin siya, tumalikod ako. Naglakad ako palabas ng ballroom nang may taas noo bawat hakbang ay puno ng kapayapaang matagal nang ipinagkait sa akin. Pagdating ko sa lobby, nakita ko si Gabriel na inaalalayan ang aking ina. Ang aming mga mata ay nagtagpo. Wala kaming sinabi ngunit sa yakap na ibinigay ko sa babaeng akala ko ay wala na naramdaman ko ang tunay na tagumpay. Ngunit habang papalabas kami ng hotel, isang lalaking nakasuit ang lumapit sa akin at may iniabot na maliit na sobre. Para sa inyo, Miss Villarreal, mula sa Board of Trustees. Nang buksan ko ang sobre, may nakalagay na isang larawan-larawan ni Gabriel na may markang pula sa kanyang noo at isang petsa na eksaktong 1 linggo mula ngayon. Ang pulang marka sa noo ni Gabriel sa litratong hawak ko ay tila isang nagbabagang selyo na nagtatangkang sumunog sa aking katinuan. 1 linggo, 168 oras. Sa paningin ng iba ito ay isang sentensya ng kamatayan, ngunit sa paningin ng isang oracle, ito ay isa lamang limitadong window ng oportunidad upang burahin ang huling bakas ng dumi sa aking mundo. Althea, hayaan mo na ang mga autoridad ang humawak dito. Ligtas na ang iyong ina, iyon ang mahalaga. Pakiusap ni Nanay Elena habang nakasakay kami sa ligtas na sasakyan patungo sa isang tagong rest house. Tiningnan ko ang aking ina na mahimbing na natutulog sa tabi ni Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng mga peklat ng nakaraan, mga marka ng paghihirap na idinulot ng mga taong akala ay mas malakas sila sa batas. Lumingon ako kay Gabriel, na natili siyang tahimik, ang kanyang titig ay nakapako sa kalsada, tila tinatanggap na ang kanyang kapalaran bilang susunod na biktima. Ang mga Board of Trustees ay hindi mga tao, Gabriel, sila ay mga institution. Pabulong kong sabi, ang aking boses ay walang panginginig. Sila ang mga bangkero, ang mga may-ari ng media, at ang mga huwes na nagluklok kay Valderrama. Akala nila ay tapos na ang laro dahil nahuli ang kanilang tauhan. Ngunit hindi nila alam, matagal ko nang hinintay na magpakita sila ng mukha. Althea, ang grupong ito ay kayang magpabagsak ng gobyerno. Huwag mo na silang hamunin para sa akin. Sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng sakripisyo. Hindi ko sila hihamunin, Gabriel. Bibilhin ko sila, tsa. Tugon ko habang binubuksan ang aking laptop sa huling pagkakataon. Sa loob ng sumunod na 48 oras, hindi ako natulog. Ang bawat sentimo na nakuha ko mula sa mga Monteverde, ang bawat lihim na account na ninakaw ko mula kay Armando, at ang lahat ng yaman ng Villarreal na aking nabawi, lahat ng ito ay ginamit ko bilang bala. Hindi ako gumamit ng baril. Gumamit ako ng short selling, ng hostile takeovers, at ng digital blackmails. Isang gabi bago ang itinakdang deadly deadline para kay Gabriel, nagpadala ako ng isang imbitasyon para sa isang virtual meeting sa 7 pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Nang bumukas ang mga screen, 7 anino ang humarap sa akin. Wala silang mga pangalan, mga boses lamang na binalot ng distortion. Miss Villarreal, masyadong mapanghas ang iyong ginagawa. Akala mo ba ay ang pagbagsak ni Valderrama ay sapat na para takutin kami ng tanong ng isang boses na may halong pang-iinsulto? Hindi ko kayo tinatakot. Sabi ko, habang humihigop ng mainit na kape, ang aking mukha ay maliwanag sa tindi ng liwanag mula sa monitor. Nandito ako para sa isang acquisition report. Sa nakalipas na 2 araw, dahan-dahan kong binili ang mga utang ng inyong mga kumpanya sa pamamagitan ng mga international proxy banks. Sa madaling salita, ako na ang may-ari ng inyong mga utang. Nabalot ng katahimikan ang kabilang linya. Ang tunog ng mabilis na pagtipa sa keyboard mula sa kanilang panig ay umaling aungaw, tila kinukumpirma ang aking sinabi. Anong gusto mo na ba? Tanong ng isa pang boses. Sa pagkakataong ito ay may bakas na ng kaba. Isang simpleng palitan.
Ang buhay ni Gabriel at ang kaligtasan ng aking pamilya kapalit ng inyong pananatili sa posisyon. Sa sandaling may mangyaring masama sa kahit isa sa amin ang dead man's switch na itinanim ko sa inyong mga payroll servers ay maglalabas ng lahat ng inyong ugnayan sa Project Sanctuary. Hindi lang kayo mawawalan ng pera, mawawalan kayo ng laya. You're a monster, Althea, bulong ng isa sa kanila. No, I am just the result of the world you created. Malamig kong sagot bago ko pinatay ang tawag. Kinabukasan ng balita ay napuno ng mga anunsyo ng biglaang pagreretiro ng ilang malalaking opisyal at negosyante dahil sa personal na dahilan. Ang banta kay Gabriel ay naglaho na parang bula. Isang linggo matapos ang kaguluhan, nakatayo ako sa harap ng dating mansyon ng mga Monteverde. Ang ari-arian ay narimata na ng bangko at ako ang nakabili nito sa isang subasta. Pinanood ko ang paglabas ni na Adrian at Donna Victoria mula sa kulungan para sa kanilang preliminary hearing. Suot ang kanilang mga orange na uniforme, ang kanilang mga mukha ay tuyot at puno ng desperasyon. Nakita ako ni Adrian. Sumigaw siya, nagmakaawa, pilit na lumalapit habang hinihila ng mga gwardya. Si Donna Victoria naman ay hindi makatingin sa akin, ang kanyang dating mataas na noo ay nakayuko na ngayon sa kahihiyan. Wala akong naramdamang kahit anong awa. Ang tanging naramdaman ko ay ang bigat ng katarungang sa wakas ay nailapat. Ang kanilang pagdurusa ay hindi sapat para ibalik ang aking ama, ngunit sapat na ito para sabihing tapos na ang kanilang paghahari. Lumapit sa akin si Gabriel, hawak ang isang bouquet ng mga puting bulaklak. Kasama niya ang aking ina na ngayon ay maayos na ang hitsura, suot ang isang simpleng bestida na tila nagbabalik sa kanyang ganda noong kabataan niya. Handa ka na bang umuwi, Althea? Tanong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at isang damdaming higit pa sa pagkakaibigan. Uwi. Tumingin ako sa paligid. Ang mansyong ito ay hindi ko tahanan. Ang Villarreal Holdings ay hindi rin ang aking kabuuan. Gabriel, ang tahanan ay hindi isang gusali. Ito ay ang kalayaang hindi na muling yumuko sa kahit kanino. Sumakay kami sa sasakyan at iniwan ang mga anino ng nakaraan. Habang umaandar kami palayo, kinuha ko ang aking cellphone at binura ang huling file ng The Oracle. Hindi ko na kailangang magtago sa likod ng isang maskara. Ngunit bago ko tuluyang patayin ang device, isang huling mensahe ang pumasok. Isang bank notification. Isang deposito mula sa isang hindi kilalang account sa Switzerland. Ang halaga sapat na para bumili ng isang maliit na bansa. At ang note na kasama nito ay nagpapatigil sa aking hininga. Mula sa iyong ama, para sa iyong tunay na kalayaan. Hindi lahat ng ghost ay namamatay, Althea. Natingala ako sa asul na langit. Ang misteryo ng aking ama ay tila may isa pang kabanata na hindi ko inaasahan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na ito haharapin ng mag-isa. Isang taon ang mabilis na lumipas, na parang isang agos ng tubig na dahan-dahang naglilinis sa mga bakas ng putik sa aking dalampasigan. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng aming bagong tahanan sa Batanes, isang lugar kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo malayo sa ingay at usok ng mapanlinlang na Maynila. Ang malamig na ihip ng hangin ay humahalik sa aking balat, bitbit, ang amoy ng asin, at ang himig ng tunay na kalayaan. Sa loob ng isang taon, ang mga pahina ng dyaryo ay unti-unting napagod sa pagbanggit ng pangalang Monteverde at Valderrama. Si Ricardo Valderrama ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo ang kanyang mga diamante ay naging mga rehas na bakal. Si Donna Victoria naman, ayon sa aking mga balita, ay nawalan na ng katinuan sa loob ng pasilidad. Ang kanyang dating marangyang buhay ay naging isang malabo at paulit-ulit na panaginip, si Adrian. Ang huling balita ko sa kanya ay isa na lamang siyang hamak na kargador sa isang malayang daungan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puro pirma lamang, ang alam ay puno na ngayon ng kalyo at hirap. Hindi ko na naramdaman ang pangangailangang maghiganti pa ng higit doon. Ang kanilang kasalukuyang buhay, ang pinakamasakit na sampal, na maibibigay ko ang makita nilang ako, ay masaya malaya, at hindi na kailanman maaabot ng kanilang mga maruruming kamay. Nakaluto na si Nanay Elena ng paborito mong sinigang, Althea, at ang mama mo tinutulungan siyang mag-ayos ng mesa. Naramdaman ko ang init ng presensya ni Gabriel sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman na nakangiti siya. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang mga kamay sa aking balikat, isang hawak na puno ng pag-iingat at paggalang.
Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang dibdib, pinakikinggan ng payapa, at regular na tibok ng kanyang puso, isang tunog na mas mahalaga pa sa anumang algorithm ng pananalapi na binuo ko. You're thinking about the oracle again, aren't you? Bulong ni Gabriel. Ang kanyang hininga ay mainit sa aking tenga. Hindi na Gabriel, sagot ko, habang hinahawakan ang kanyang mga kamay. The oracle is dead. She served her purpose. Ang babaeng kaharap mo ngayon ay si Althea na lamang, isang babaeng may pangarap na hindi na kailangang itago sa likod ng mga code at firewall. Humarap ako sa kanya. Sa ilalim ng nag-aagaw na liwanag ng dapit hapon, ang mga mata ni Gabriel ay tila dalawang bituin na nagbibigay sa akin ng direksyon. Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking mukha. Ang kanyang hinlalaki ay banayad na humahaplos sa aking pisngi. Sa sandaling iyon, wala kaming kailangang sabihin. Ang bawat sakripisyo, ang bawat takot, at ang bawat luhang ibinuhos namin ay nagbunga sa katahimikang ito. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin at binigyan ako ng isang mabilis, ngunit madamdaming halik sa noo bago kami maglakad nang magkahawak kamay patungo sa hapagkainan. Tumingin ako sa huling pagkakataon sa abot-tanaw. Ang lihim ng aking ama tungkol sa kanyang pagkamatay ay nanatiling isang misteryo, ngunit hindi na ako naghahanap ng kasagutan. Ang perang iniwan niya ay hindi ko ginamit para sa aking sarili. Itinayo ko ang Villarreal Foundation for Women, isang organisasyong tumutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan. Gusto kong malaman nila na ang pagiging mabuti ay hindi nangangahulugan ng pagiging mahina, na ang bawat babae ay may kakayahang bumuo ng sarili niyang sandata mula sa mga abo ng kanyang pagdurusa. Ang aking buhay ay hindi na isang melodrama na puno ng sigawan at pait. Ito ay isa ng tula ng pag-asa at pagpapatawad, hindi para sa mga taong sumira sa akin, kundi pagpapatawad para sa sarili ko dahil hinayaan kong maging biktima sa loob ng mahabang panahon. Ngayon ako na ang arkitekto ng sarili kong tadhana. Ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa isang paghihiganti, kundi sa isang matamis at maningning na pagsisimula. Mini pa. Ate, sandali lang. Ang boses ni Marco, ang lalaking naging asawa ni Bianca, sa loob ng iilang oras, ay puno ng pagod at hapis. Nakatayo siya sa bukana ng ospital, hindi suot ang kanyang mamahaling tuxedo, kundi isang simpleng kamiseta na tila ilang araw nang hindi napapalitan. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit na bagay na balot ng panyo. Dahan-dahan siyang lumapit kay Teresa. Nahanap ito ng isa sa mga tauhan namin sa labas ng cathedral. Pagkatapos ninyong umalis ni Attorney Alejandro, inabot niya ang panyo. Nang buksan ito ni Teresa, bumungad ang brooch na binili niya para kay Bianca, ang brooch na itinapon ni Doña Consolacion sa putikan. Malinis na ito ngayon, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng ospital, ngunit ang mga gasgas nito ay nananatiling saksi sa nagdaang gabi. I'm sorry, Teresa, at mahinang sabi ni Marco. Ginamit din nila ang pamilya ko, pero mas malala ang ginawa nila sa iyo. I've filed for annulment. My family will no longer pursue the charges against you. Lahat ng galit namin ay nakatuon na sa kanila. Tumango si Teresa, isang tipid na ngiti ang ibinigay niya. Salamat, Marco. Itago mo na iyan. Paalala iyan na hindi lahat ng kumikinang ay totoo. Iniwan ni Teresa ang ospital at tumuloy sa presinto kung saan nakakulong ang kanyang ina at kapatid. Ang amoy ng lumang bakal, pawis at pagsisisi ay nanunuot sa paligid. Nang dalhin siya sa bisitahan, nakita niya ang dalawang babaeng minsang naging mundo niya. Si Doña Consolacion ay nakaupo sa likod ng rehas. Wala na ang kanyang mamahaling alahas at maayos na ayos. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay tila mga uling na nagbabaga pa rin sa galit. Sa tabi niya si Bianca ay nakasubsob sa lamesa, walang tigil sa paghikbi. Nandito ka ba para pagtawanan kami? Bulyaw ni Consolacion nang makita si Teresa. Masaya ka na ba? Nakita mo na kaming ganito. Tandaan mo, Teresa, kahit anong mangyari, nananalatay sa mga ugat mo ang dugo ko, hindi mo matatakasan ang utang na loob mo sa akin. Nanatiling tuwid ang likod ni Teresa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang ina. Ang mga matang dati ay kinatatakutan niya, ngunit ngayon ay tila wala na ring saysay. Nandito ako para ibigay ang huling regalong matatanggap niyo mula sa akin. Inilapag ni Teresa ang isang folder sa lamesa. Iyan ang mga dokumento para sa tuluyang pag-alis ng pangalan ko sa inyong pamilya. I've renounced my inheritance. I've renounced the Valderrama name.
Mula sa araw na ito, hindi niyo na ako anak at hindi niyo na ako kapatid. Ate please, Pitas, huwag. Pagmamakaawa ni Bianca habang pilit na inaabot ang kamay ni Teresa sa pagitan ng rehas. Tulungan mo kami, wala kaming pera para sa piyansa. Si Renato, iniwan na rin ako. Sabi mo mahal mo ako, di ba? Minahal kita, Bianca. Pero ang pagmamahal na iyon ang naging lason na pumatay sa akin. Sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit kasing tigas ng bato. Ngayon oras na para matutunan nyo ang halaga ng bawat sentimong ninakaw nyo. Ang utang nyo kay Yaya Belen, hindi nyo mababayaran yon sa loob ng isang buhay. Tumalikod si Teresa nang walang lingon-likod. Habang naglalakad siya palabas ng presinto, narinig niya ang mga huling pagsigaw at pagsumpa ng kanyang ina, ngunit tila ba ang mga iyon ay tunog na lamang ng hangin sa malayo. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtanggal ng isang mabigat na kadena na pumipigil sa kanyang paghinga sa loob ng 30 taon. Paglabas niya sa kalsada, bumungad sa kanya ang sikat ng araw sa Bonifacio Global City. Ang paligid ay puno ng buhay, mga taong nagmamadali, ang matatayog na gusali na tila abot langit ang pangarap, at ang sariwang hangin na hindi na amoy intramuros. Dito sa gitna ng makabagong mundo, wala nang nakakakilala sa kanya bilang ang malas na anak. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Bumaba ang bintana at lumabas ang mukha ni Alejandro. Handa ka na ba, Teresa? Ang bagong opisina mo ay naghihintay na, at ang dokumento para sa pag-ampon mo kay Yaya Belen bilang legal na kapamilya ay tapos na rin. Ngumiti si Teresa, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Handa na ako, Alejandro. Handa na akong mabuhay para sa sarili ko. Humakbang siya patungo sa liwanag, bitbit ang kanyang bagong pangalan, ang kanyang malayang puso, at ang kinabukasan na siya na mismo ang magsusulat.